Nagsimula ang lahat ng sumiklab ang isang malaking sunog sa isang gusali. Habang abala sa pagsagip ng mga biktima, nahulog ang bomberong si Jahong mula sa mataas na bahagi ng gusali habang mahigpit niyang yakap ang batang babae na kanyang nailigtas. Sa ilang segundo bago sila bumagsak, tila nagbalik sa kanyang isipan ang buong buhay niya. Himala namang nakaligtas si Jahong sa matinding pagbagsak. Agad niyang sinubukang tingnan ang kalagayan ng batang babae, ngunit wala itong tugon. Maya-maya, may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang lalaking nakaitim na nakangiting nakatingin sa kanya. Binalaan niya ang mga ito na delikado pa ang lugar, ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang sarili niyang katawan na nakahando sa isalupa habang ang kanyang mga kasamahan ay umiiyak sa kanyang pagkamatay. Doon niya napagtanto na isa na pala siyang kaluluwa. Isang babaeng nagngangalang Dokchon ang nagsabi sa kanya na dahil namatay siya bilang isang bayani, kinilala siyang isang Iparagon Soul. Ipinaliwanag niya na silang tatlo ang magiging tagapagbantay niya sa paglalakbay sa kabilang buhay at tutulungan siyang malampasan ang 7 pagsubok sa loob ng 49 na araw. Sinabi naman ni Haewon Mak na ang kanilang pinuno na si Gang Lim ay kasalukuyang dumadalo sa kanyang libing. Hindi matanggap ni Jahong ang nangyayari at paulit-ulit niyang iginiit na hindi pa siya patay. Ngunit bigla siyang inangat ng isang misteryosong puwersa at hinigop ng isang kakaibang lagusan. Habang nangyayari ito, desperado siyang nakiusap na makita man lamang ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Bagamat tumanggi ang mga tagapagbantay, naantig sila sa matinding pagmamahal niya sa kanyang ina. Sa isang iglap, dinala sila sa pintuan ng kabilang buhay kung saan naroon ang iba pang mga taong namatay kasabay niya. Doon nila nakilala si Gang Lim, ang makapangyarihang lider na nakapagbigay na ng muling pagkakataon sa 47 kaluluwa sa nakalipas na isang siglo. Binati siya nito sa pagiging isang Paragon Soul, ngunit hindi ito matanggap ni Jahong. Habang papasok sila sa susunod na lugar, ikinagulat ng mga tagapagbantay na ang unang pagsubok ni Jahong ay sa impyerno ng pagpatay. Ayon kay Haring Yomra, ang pagkakasunod-sunod ng mga pagsubok ay batay sa pinakamagaan hanggang pinakamabigat na kasalanan ng isang tao. Nangangahulugan ito na ang pagpatay ang pinakamagaan na kasalanang naitala kay Jahong. Naguluhan siya dahil wala naman siyang sinadyang patayin. Ipinaliwanag ni Gang Lim na kahit hindi siya direktang pumatay, maaari pa rin siyang managot kung ang kanyang naging desisyon ay naging dahilan ng pagkamatay ng iba. Biglang bumuka ang lupa at lumitaw ang isang napakalalim na hukay na puno ng lava kung saan pinaparusahan ang mga kaluluwang nagkasala ng pagpatay. Bilang isang bombero, agad na sinubukan ni Jahong na tulungan ang mga nasa loob, ngunit pinigilan siya ng Diyos ng pagpatay. Sa paglilitis, inakusahan siyang pinabayaan ang kanyang sugatang kasamahan na naging dahilan ng pagkamatay nito. Dahil dito, hiniling ng mga taga-usig na siya ay parusahan ng 5 taon sa nag-aalab na hukay. Napayuko si Jahong dahil dala pa rin niya ang matinding pagsisisi sa nangyari. Ngunit ipinagtanggol siya ni Gang Lim at hiniling na muling suriin ang buong insidente. Lumabas sa investigasyon na noong gabing iyon ay ginawa ni Jahong ang lahat upang iligtas ang kanyang kasamahan na naipit sa ilalim ng malaking bato. Nang makita ng kanyang kasama na wala na siyang pag-asang mabuhay, siya mismo ang nag-utos kay Jahong na unahin ang ibang tao. Dahil sa desisyong iyon, 8 buhay ang nailigtas ni Jahong. Ngunit bago pa siya makabalik upang iligtas ang kanyang kasama, tuluyan ng gumuho ang gusali. Simula noon ay hindi na siya nakawala sa guilt na kanyang nararamdaman. Dahil sa kanyang kabayanihan at mabuting intensyon, pinawalang sala siya ng Diyos ng pagpatay at pinayagang magpatuloy sa susunod na pagsubok. Habang naglalakbay sila sa ilog ng katamaran, naisip ni Jahong kung bakit todo ang sakripisyo ng kanyang mga tagapagbantay para sa kanya. Ipinaliwanag ni Dokchon na mayroon silang kasunduan kay Yomra. Kapag matagumpay nilang natulungan ang 49 na kaluluwa sa loob ng isang siglo, bibigyan din sila ng pagkakataong muling mabuhay. Ngunit kung mabigo ang mga kaluluwang kanilang ginagabayan, mapopromote naman ang mga taga-usig. Ang ikalawang pagsubok ay ang impyerno ng katamaran. Ipinaliwanag ni Dokchon na buong buhay ni Jahong ay wala siyang inaksayang oras. Bilang isang bombero, palagi niyang inilalagay ang sarili sa panganib upang tumulong sa iba. Minsan ay sinira niya ang isang mapanganib na pugad ng mga bubuyog at dahil doon ay nakagat ang buong grupo nila. Sa isa namang pagkakataon, iniligtas niya ang isang kuting ngunit aksidenteng nasira ang mamahaling sasakyan ng may-ari nito. Naantig ang diyosa ng katamaran at halos gusto pa nitong magpatayo ng rebulto para kay Jahong. Tinanong niya kung ginagawa ba niya ang lahat ng iyon upang maging makabuluhan ang bawat araw ng kanyang buhay. Ngunit diretsahang sumagot si Jahong na ginagawa niya ang lahat para kumita ng pera. Dahil dito, agad na nagalit ang diyosa at nagbago ang kanyang hatol. Ipinadala siya sa isang lugar kung saan dinudurog ng higanting makina ang mga makasalanan habang ang mga susubok tumakas ay kinakain ng mababangis na isda sa ilog. Mabuti na lamang at napigilan siya ng mga tagapagbantay at nakiusap na pakinggan muna ang buong katotohanan. Doon nalaman ng diyosa na pagkatapos ng kanyang trabaho bilang bumbero, nagsasagawa pa si Jahong ng iba't ibang sideline upang matustusan ang pagpapagamot ng kanyang ina at suportahan ang kapatid niyang nag-aaral para maging abogado. Dahil dito, naawa ang diyosa at idineklarang inosente si Jahong sapagkat ang kanyang paghahangad ng pera ay hindi para sa sarili kundi para sa kanyang pamilya.
Pagkatapos ng pagsubok, pinagalitan siya ni Gang Lim dahil sa kanyang padalos-dalos na pagsagot na muntik nang maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Ipinaalala naman ni Haewon Mak na kung malalampasan niya ang lahat ng pagsubok, magkakaroon siya ng pagkakataong magpakita sa panaginip ng kanyang ina. Dahil dito, lalo pang naging determinado si Jahong na makipagtulungan. Habang papunta sila sa susunod na lugar, biglang sumulpot ang mga halimaw sa kagubatan at nagsimulang bumilis ang takbo ng oras. Nakipaglaban ang mga tagapagbantay at walang awang pinutol ang mga nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ni Haewon Mak ang isang napakalaking haligi ng bato. Ipinaliwanag ni Gang Lim na ang pangyayaring iyon ay senyales na may miyembro ng pamilya ni Jahong na namatay at naging mapaghiganting espiritu na maaaring makaapekto sa kanyang mga susunod na paglilitis. Agad na nagtungo si Gang Lim sa tahanan ni Jahong upang alamil ang katotohanan. Pagdating niya roon, natuklasan niyang buhay pa ang ina ni Jahong, na nangangahulugang ang kapatid nitong si Suhong ang namatay at naging isang mapaghiganting kaluluwa. Nang matagpuan niya ito, agad itong nagtangkang tumakas. Hinabol ni Gang Lim ang espiritu at inatake gamit ang kanyang sandata, ngunit nakatakas pa rin ito matapos ang matinding habulan. Sinundan ni Gang Lim ang bakas ng espiritu hanggang sa isang kampo ng militar. Doon niya narinig ang mga sundalo na tinatawag si Suhong bilang isang deserter. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nasilayan niya ang nakaraan nito at nalaman niyang mabuting tao, si Suhong na palaging nag-aalaga sa isang sundalong may kapansanan sa pag-iisip na si Dongyon. Ngunit napansin din niya ang kahina-hinalang pag-uusap ng isang tenyente at ni Dongyon tungkol sa pagkamatay ni Suhong. Nagkunwaring isang mataas na opisyal si Gang Lim at hinarap ang tenyente. Tinanong niya kung nasaan ang labi ni Suhong, ngunit sa halip na sumagot ay naging agresibo ang opisyal at nagsimulang magbanta. Dahil dito, lalong nakumpirma ni Gang Lim na may kinalaman ito sa misteryosong pagkamatay ni Suhong. Samantala, nagpapatuloy naman si Jahong sa kanyang ikatlong pagsubok sa kabilang buhay. Dumating si Jahong sa ikatlong pagsubok, ang impyerno ng panlilinlang. Dito, inakusahan siya ng mga taga-usig na nilinlang niya ang ibang tao sa pamamagitan ng mga peking liham. Dahil sa matinding guilt sa pagkamatay ng kanyang kasamahan, nagsulat siya ng 78 sulat para sa anak nito, na kunwari ay galing sa kanyang ama. Araw-araw na naghihintay ang bata sa kanilang pintuan, umaasang babalik pa ang kanyang ama, bagay na itinuring ng hukuman bilang matinding emosyonal na pagpapahirap. Dahil dito, iniutos ng Diyos ng panlilinlang na itali si Jahong at putulin ang kanyang dila bilang kaparusahan. Sa kabutihang palad, agad na nakipag-ugnayan si Dokchon sa kanilang pinuno gamit ang telepathy at ipinagtanggol si Jahong. Lumabas ang katotohanan na sa loob ng 15 taon ay nagpapadala rin si Jahong ng mga peking liham sa kanyang ina, kung saan sinasabi niyang masaya ang kanyang buhay at mayroon na siyang asawa at anak. Ang mga liham na ito ang nagbigay ng pag-asa sa kanyang inang may sakit at naging dahilan upang unti-unti itong gumaling. Ipinaliwanag ng mga tagapagbantay na hindi ginawa ni Jahong ang pagsisinungaling upang manakit, kundi upang bigyan ng dahilan ang mga desperadong tao na magpatuloy sa buhay. Dahil dito, pinatawad siya ng Diyos at pinayagang makalampas sa ikatlong pagsubok. Pagkatapos ng paglilitis, nagsinungaling si Gang Lim kay Jahong at sinabing maayos ang kalagayan ng kanyang ina at kapatid, bagay na nagbigay ng kapanatagan sa kanya. Ngunit kalaunan ay ibinunyag niya sa kanyang mga kasama na ang kapatid ni Jahong ay isa ng mapaghiganting espiritu. Samantala, bumalik si Gang Lim sa araw ng pagkamatay ni Suhong upang alamil ang buong katotohanan. Noong nasa tungkulin si Suhong, aksidente siyang nabaril ni Dongyon. Agad niya itong inutusan na humingi ng tulong sa kanilang tenyente. Ngunit nang dumating ang opisyal, pinili nitong ibaon si Suhong at itago ang ebidensya upang maprotektahan ang kanyang sariling promosyon. Ang mas masakit, hindi pa pala patay si Suhong noong mga oras na iyon, nawalan lamang siya ng malay at maaari pa sanang mailigtas. Ngunit dahil sa kasamaan at pagiging makasarili ng tenyente, tuluyan siyang namatay. Hindi pa rito nagtapos ang lahat dahil pinuntahan pa ng opisyal ang tahanan ni Suhong at pinaratangan itong isang deserter. Samantala, dumating naman si Jahong sa ika-4 na pagsubok, ang impyerno ng kawalang katarungan. Dito pinarurusahan ang mga taong tumatangging tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit dahil buong buhay ni Jahong ay inialay niya sa pagsagip ng iba bilang isang bumbero, hindi na siya isinailalim sa paglilitis at pinayagan siyang magpatuloy. Habang naglalakbay sila, nalaman ni Jahong na si Gang Lim lamang ang may kumpletong alaala ng kanyang nakaraan, samantalang ang alaala ni na Dokchon at Haewon Mak ay nabura na. Sinubukan ni Haewon Mak na pigilan si Dokchon na magsalita pa, ngunit hindi niya sinasadyang mabanggit na naging mapaghiganting espiritu ang kapatid ni Jahong. Labis itong ikinagulat at ikinalungkot ni Jahong. Kasabay nito, nakaramdam ng awa si Gang Lim. Nais niyang hanapin ang bangkay ni Suhong upang malaman ng kanilang ina ang tunay na nangyari sa kanyang anak. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal sa mga tagapagbantay ang pakikialam sa mundo ng mga buhay dahil maaari itong magdulot ng matinding kapahamakan. Habang nasa biyahe sila, biglang nasira ang cable car at muntik na silang mahulog sa napakalalim na bangin. Muli, ipinakita ni Jahong ang kanyang kakayahan bilang bumbero nang gumamit siya ng lubid upang iligtas ang lahat. Nang makita ni Haewon Mak ang plano ng kanilang pinuno, sinubukan niya itong pigilan, ngunit determinado si Gang Lim na ipaglaban ang hustisya para kay Suhong.
Nauwi ito sa matinding pagtatalo at sa huli ay nangako si Ganglim na siya mismo ang haharap sa mapaghiganting espiritu. Pagkatapos nito ay dumating si Jahong sa ikalimang pagsubok, ang impyerno ng pagtataksil. Ang diyosa ng pagtataksil ay ikinukulong ang mga kaluluwang sumira sa tiwala ng iba sa loob ng mga salamil bago ito durugin bilang parusa. Ngunit dahil hindi kailanman nagtaksil si Jahong sa sinuman, pinayagan siyang magpatuloy ng hindi na nililitis. Samantala, sinundan ni Ganglim si Dongyon hanggang sa isang bar. Sinubukan ng mapaghiganting espiritu ni Suhong na patayin si Dongyon, ngunit umatras ito nang makita ang tagapagbantay. Nagkaroon ng matinding labanan sa himpapawid sa ibabaw ng lungsod. Sa huli, nagawa ni Ganglim na bitagin si Suhong at itali ito sa isang matataas na gusali. Sinubukan niyang kumbinsihin ito na bitawan ang paghihiganti upang magkaroon ng pagkakataong muling maisilang. Ngunit punong-puno ng galit si Suhong dahil sa pagtataksil at sa alaala ng pagiging buhay na inilibing. Sa sobrang puot nito, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa lungsod at nagawa nitong makawala sa pagkakagapos. Samantala, si Dongyon ay hindi na makayanan ang kanyang guilt. Nalasing siya at nagtungo sa bahay ni Suhong. Lumuhod siya sa harap ng ina nito at lihim na iniwan ang isang mapa bago tumakas. Nang buksan ng babae ang mapa, nalaman niya sa wakas kung saan inilibing ang kanyang anak. Tahimik itong pinanood ni Suhong mula sa likuran. Dahil dito, nagbago ang kanyang damdamin at sinabi niya kay Ganglim na napatawad na niya si Dongyon. Nakiusap pa siya na iligtas ito dahil nais na nitong wakasan ang sarili nitong paghihirap. Bilang kapalit, nangako siyang susundin ang anumang hiling ng tagapagbantay. Muli na namang sinuway ni Ganglim ang batas ng kabilang buhay upang iligtas si Dongyon, bagay na naglagay sa kanilang lahat sa panganib. Ngunit muli ring ginamit ni Jahong ang kanyang kakayahan upang protektahan ang mga tagapagbantay. Pagkatapos nito, hiniling ni Suhong na tulungan siyang makausap si Dongyon sa huling pagkakataon. Sinabi niya rito na wala itong kasalanan at hindi na dapat ikulong ang sarili sa nakaraan. Kalaunan ay narating nila ang ika-6 na pagsubok, ang impyerno ng karahasan. Inakala ng lahat na madali itong malalampasan ni Jahong dahil sa kanyang mabuting puso. Ngunit ikinagulat nila nang akusahan siya ng mga taga-usig na binugbog niya ang kanyang nakababatang kapatid noong sila ay nasa high school pa lamang. Ang mas masakit, mahina na noon si Suhong dahil sa kahirapan at kakulangan sa pagkain. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong magkaayos o humingi ng tawad sa isa't isa. Sa halip, umalis si Jahong sa kanilang tahanan at hindi na muling bumalik. Dahil dito, hinatulan siyang may sala ng Diyos ng karahasan. Bumukas ang isang napakalalim na hukay sa ilalim niya kung saan walang katapusang dinudurog ng mga bumabagsak na bato ang mga makasalanan. Agad na humingi ng tulong ang mga tagapagbantay kay Ganglim. Gumawa ng isang mapanganib na desisyon si Ganglim. Hiniling nilang pagsamahin na lamang ang paglilitis ng kasalanan ni Jahong sa susunod na pagsubok dahil magkaugnay ang dalawang kasong ito. Ngunit kung mapapatunayang may sala si Jahong sa susunod na hukuman, doble ang magiging kaparusahan niya at mawawala rin ang lahat ng pribilehiyo ng tatlong tagapagbantay. Sa kasamaang palad, nalaman nila ang buong katotohanan tungkol sa gabing iyon. Dahil sa matinding kahirapan at sa sakit ng kanilang ina, nawalan na noon ng pag-asa si Jahong. Naisip niyang ang kamatayan na lamang ang paraan upang matapos ang kanilang paghihirap. Ngunit nagising ang kanyang kapatid at nakita ang kanyang balak. Dahil sa takot at pagkalito, nabugbog niya ito. Sa huli ay hindi niya natuloy ang kanyang plano at umalis na lamang ng bahay habang dala ang matinding guilt. Mula noon ay inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang ina at kapatid. Ngunit nang malaman ito ng mga tagapagbantay, nawalan sila ng pag-asa dahil alam nilang napakahirap nang maipasa ni Jahong ang huling pagsubok, lalo na ang impyerno ng kawalang galang sa magulang. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, biglang mailumipad na matalim na buhangin patungo sa kanila. Senyales ito na may panibagong kaguluhan na naman sa mundo ng mga buhay. Dinala ni Ganglim si Suhong sa kanyang bangkay upang masimulan na sana nito ang paglalakbay patungo sa muling pagsilang. Ngunit pagdating nila sa kampo ng militar, laking gulat ni Suhong nang makita ang kanyang ina na nagmamakaawa sa mga sundalo na tulungan siyang mahanap ang katawan ng kanyang anak. Nangamba ang tenyente na mabubunyag ang kanyang ginawa, kaya nilapitan niya ang matanda. Pinunit ang dala nitong karatula at itinulak pa ito sa lupa. Nang makita ni Suhong ang pagtrato sa kanyang ina, muling sumiklab ang kanyang galit. Bumalik siya sa pagiging isang mapaghiganting espiritu at agad na kumawala. Tinamaan pa niya si Ganglim at pinalipad ito sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang puot ay lumikha ng napakalakas na buhawi na nagpalutang sa mga sundalo sa ere. Samantala, ang natatakot na tenyente ay desperadong nagtangkang tumakas gamit ang kanyang sasakyan, ngunit agad siyang pinarusahan ng galit na espiritu ni Suhong. Handang isugal ni Ganglim ang lahat upang mailigtas ang mga inosenteng sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, agad niyang tinawag si Haewonmak at inutusan itong sirain ang napakalaking estatwang gawa sa buhangin upang mailigtas ang tenyente. Ngunit kahit na isalba nila ang mga tao, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Suhong. Umabot pa ang epekto nito hanggang sa kabilang buhay. Samantala, si Jahong ay unti-unting lumulubog sa kumunoy at nalalagay sa matinding panganib. Sa gitna ng desperasyon, paulit-ulit siyang tinawag ni Dokchon at ang kanyang mga sigaw ang tuluyang nagpabalik sa katinuan ni Suhong. Doon lamang nito napagtanto kung gaano kalaking sakit at problema ang naidulot niya sa kanyang nakatatandang kapatid.
Nang magsimulang mawala ang kanyang puot, agad na sinamantala ni Gang Lim ang pagkakataon upang pigilan at mapakalma siya. Pagkatapos humupa ang kaguluhan sa kabilang buhay, muling lumitaw sa gitna ng disyerto ang huling pagsubok, ang impyerno ng kawalang galang sa magulang. Bago pa man makapagsalita ang mga tagapagbantay, agad na inakusahan ni Yomra si Jahong sa pagtatangkang patayin ang kanyang ina at sa pananakit sa kanyang kapatid. Ibinunyag ni Yomra na noong gabing iyon ay nasaksihan ng kanilang ina ang lahat ng nangyari, ngunit pinili nitong manahimik. Naniniwala ito na ang kanyang pagkawala ay makapagpapagaan sa buhay ng kanyang mga anak. Dahil dito, galit na kinondena ni Yomra si Jahong at ipinataw ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa pagtatangka nitong saktan ang taong nagbigay sa kanya ng buhay. Biglang yumanig ang buong kaharian ng kabilang buhay at umalinggaw ang mga tinig na tumatawag sa kanilang ina. Lumabas na ginamit ni Gang Lim ang kanyang kapangyarihan upang payagan si Suhong na makipagkita sa kanilang ina sa pamamagitan ng kanyang panaginip. Nakasuot ng kasuotang parang hukom, sinabi ni Suhong sa kanyang ina na nasa mabuting lugar na siya at natupad na niya ang kanyang pangarap. Humingi rin siya ng tawad para sa kanyang kapatid at isiniwalat na sa loob ng 15 taon ay walang tigil na nagsikap si Jahong upang suportahan silang dalawa dahil sa guilt na kanyang dinadala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita ang kanilang inang matagal nang hindi nakakapagsalita. Sinabi nitong hindi niya kailanman sinisi ang kanyang mga anak. Sa halip, siya pa ang nakakaramdam ng pagkakasala dahil hindi niya naibigay ang mas magandang buhay para sa kanila. Nang marinig ito, tuluyang bumagsak si Jahong sa kanyang mga tuhod at umiyak ng labis. Dahil sa taos-pusong pagpapatawad ng kanyang pamilya, nagpa siya si Yomra na huwag nang parusahan si Jahong. Matapos niyang malampasan ang 7 pagsubok ng impyerno, pinagkalooban siya ng pagkakataong muling maisilang. Bago siya tuluyang mawala sa liwanag, yumuko siya ng malalim at nagpasalamat kina Dokchon, Haewon-mak at Gang Lim sa paggabay at pagprotekta sa kanya sa buong paglalakbay. Pagkatapos nito, nagbalak kayo si Gang Lim bilang isang delivery man upang personal na maihatid sa ina ni Jahong ang liham na hindi nito naipadala habang nabubuhay pa. Sa pagkakataong ito, tapat na ang laman ng sulat. Inamin ni Jahong na wala siyang asawa at anak at ang tanging nais niya ay muling makasama ang kanyang pamilya. Samantala, naparusahan na rin ang tunay na may kasalanan sa pagkamatay ni Suhong. Habang binabasa ng kanilang ina ang liham, ngumiti siya habang lumuluha dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng kapanatagan. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Suhong pala ang ika-49 na Paragon Soul na kailangan ng grupo upang makamit din nila ang muling pagsilang. Ngunit dahil minsan siyang naging mapaghiganting espiritu at nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga buhay, hinarang siya ng mga mandirigma ng kabilang buhay at hindi pinayagang makapasok. Nagsimula ang isang matinding labanan sa gitna ng disyerto sa pagitan ng mga tagapagbantay at ng mga mandirigma. Biglang sumiklab ang isang malakas na sandstorm at muling lumitaw ang impyerno ng kawalang galang sa magulang. Hiniling ni Gang Lim kay Yomra na hatulan si Suhong bilang isang taong namatay ng walang katarungan. Ngunit iginiit ng mga taga-usig na aksidente lamang ang pagkamatay nito, kaya hindi ito kwalipikadong sumailalim sa naturang paglilitis. Bilang tugon, nangako ang mga tagapagbantay na kung hindi nila mapapatunayang biktima ng kawalang katarungan si Suhong, handa nilang tanggapin ang anumang parusa. Tinanggap ni Yomra ang kanilang kahilingan, ngunit nagbigay ito ng isang kondisyon. Sa loob ng 49 na araw ng paglilitis ni Suhong, kailangan nilang ihatid sa kabilang buhay ang isang matandang lalaki na lampas na sa itinakdang haba ng kanyang buhay. Ang problema, pinoprotektahan siya ng isang makapangyarihang Diyos ng tahanan, dahilan upang walang tagapagbantay ang makalapit sa kanya. Dahil dito, ipinadala ni Gang Lim sina Haewon-mak at Dokchon sa misyon. Ang kailangan lamang nilang gawin ay hanapin ang sisidlang pinaniniwala ang tahanan ng Diyos ng tahanan at sirain ito upang mawala ang kapangyarihan nito. Hindi nagtagal, nakita ni Haewon-mak ang isang lumang palayok na nakatago sa kabinet ng matanda. Sa pag-aakalang ito ay may banal na tubig, agad niya itong ininom. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw ang Diyos ng tahanan at galit na sinabing ihi lamang ang laman ng palayok. Agad na sumiklab ang matinding labanan sa loob ng bahay. Bagamat pilit na umiiwas si Haewon-mak, wala siyang pagkakataong lumaban ng maayos at sa huli ay napabagsak siya ng Diyos ng tahanan. Ibinunyag nito na siya pala ang dating tagapagbantay ni Haewon-mak at Dokchon noong sila ay namatay 1,000 taon na ang nakalipas. Nang mapagtanto nitong tuluyan ng nabura ang alaala ng dalawa, napabuntong hininga ito at sinisi ang kalupitan ni Yomra. Dahil dito, lalo pang naging interesado sina Haewon-mak at Dokchon na malaman ang kanilang nakaraan. Ipinaliwanag ng Diyos ng tahanan na kapag nakapasok na sa paaralan ang batang inaalagaan ng matanda sa loob ng 40 araw, hindi na niya pipigilan ang pag-akyat ng kaluluwa nito sa kabilang buhay. Samantala, hindi maintindihan ni Suhong kung bakit patuloy siyang tinutulungan ni Gang Lim. Wala siyang balak na muling mabuhay at nais lamang niyang maranasan ng iba ang sakit na kanyang pinagdaanan. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo, itinali siya ni Gang Lim at itinapon sa dagat kung saan agad siyang nilapa ng mga piranha.
Pagbalik ni Haewon-mak at Dokchon, ikinuwento nila ang kondisyon ng Diyos ng tahanan. Matapos itong marinig, agad na sumang-ayon si Ganglim at inutusan silang sirain ang palayok sa lalong madaling panahon. Muling bumalik ang grupo sa mundo ng mga buhay at binantayan ng mabuti ang Diyos ng tahanan. Sa kanilang pagtataka, napakabait pala nito sa mga tao, kahit sa mga maniningil ng utang na madalas bumisita sa bahay. Lumabas na may kakayahan lamang itong protektahan ang mga tao, ngunit hindi sila maaaring saktan. Sa gitna ng pagtatalo, aksidenteng nadumihan ang Diyos ng tahanan at nagsimula itong manghina. Sinamantala ito ng mga tagapagbantay at nagmungkahi ng kasunduan. Nangako silang hihintayin nilang makapasok sa paaralan ang bata at tutulungan itong mamuhay ng mag-isa. Bilang kapalit, kailangan nitong ibalik ang kanilang nawalang alaala. Dahil lumalala na rin ang sitwasyon at mas nagiging agresibo ang mga maniningil ng utang, wala itong nagawa kundi tanggapin ang alo. Mabilis namang pinarusahan ni Haewon-mak ang mga taong nanggugulo sa matanda at sa bata. Matapos maayos ang kanilang sitwasyon, tinupad ng Diyos ng tahanan ang kanyang pangako at sinimulang ikwento ang kanilang nakaraan. Lumabas na si Haewon-mak pala noon ay isa sa pinakamalakas na mandirigma ng Goryo at tagapagtanggol ng hilagang hangganan. Dahil palagi siyang may suot na balabal na gawa sa balahibo ng puting lobo, kinilala siya ng mga kalaban bilang White Wolf. Samantala, si Dokchon naman ay nagmula sa isang tribo. Isang araw matapos salakayin ang kanilang lugar, itinago niya ang mga bata sa kailaliman ng kabundukan. Ngunit habang naghahanap siya ng pagkain, inatake siya ng isang mabangis na tigre. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Haewon-mak at pinana ang halimaw bago ito tuluyang napatay gamit ang kanyang sibat. Matapos siyang iligtas, inutusan ni Haewon-mak si Dokchon na dalhin siya sa pinagtataguan ng iba. Nang marating nila ang lugar, nagulat siya nang makitang mga umiiyak na bata lamang ang naroon. Sa halip na saktan ang mga ito, naawa siya at ibinahagi pa ang kanyang pagkain. Dahil dito, nagsimulang humanga at magpasalamat si Dokchon sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, may isa pang grupo ng mga tao ang dumating na may dalang mga pamalo. Walang pag-aalinlangan silang pinabagsak ni Haewon-mak. Sa kalaunan ay nalaman nilang hindi pala mga maniningil ng utang ang mga ito, kundi mga tauhan ng demolisyon na ipinadala ng pamahalaan. Nagtaka si Haewon-mak at Dokchon kung bakit nagkaroon ng anyong tao ang Diyos ng tahanan. Ipinaliwanag nito na maagang namatay ang ina ng batang kanyang pinoprotektahan, habang ang ama naman nito ay tumakas patungong Pilipinas dahil sa napakalaking utang sa sugal. At nang papalapit na sa katapusan ng buhay ng matanda, dumating ang mga tauhan ng demolisyon at halos wala man lamang ibinigay na sapat na kabayaran sa kanila. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang batang inaalagaan ng matanda ay mayroon ding malubhang karamdaman. Dahil sa desperasyon, sinuway ng Diyos ng tahanan ang batas ng langit at nagkatawang tao upang tulungan ang mahirap na pamilya. Upang masiguro ang kinabukasan ng bata, ginamit niya ang perang nakuha mula sa kompensasyon at ipinuhunan ito sa isang investment fund. Ngunit sa malas, kalahati ng pera ang agad niyang nawala. Hindi pa rin siya nawala ng pag-asa, kaya naglabas pa siya ng pribadong utang upang mag-invest sa stock Haewon Market. Ngunit lalo lamang siyang nalugi hanggang sa halos 70% ng kanyang puhunan ang nawala. Samantala, patungo naman si Ganglim kasama si Suhong sa kanyang mga paglilitis. Dahil dalawa lamang ang kasalanang nagawa ni Suhong, ang pagtangging tanggapin ang kanyang kamatayan, ang pagiging mapaghiganting espiritu, at ang pananakit sa mga tao, dalawang impyerno lamang ang kailangan niyang harapin. Ang impyerno ng kawalang katarungan at ang impyerno ng karahasan. Ngunit hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Sinadya ni Yomra na maglagay ng maraming pagsubok sa kanilang daraanan. Habang tumatawid sila sa karagatan, nakatagpo sila ng isang dambuhalang halimaw mula pa noong sinaunang panahon. Pagdating naman sa disyerto, hinarap nila ang mga nilalang na matagal nang nawala sa mundo, kabilang ang mga velociraptor. Sa pinakakritikal na sandali, isang napakalaking mosasaurus ang biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa at nilamon silang lahat. Sa halip na saktan sila, ang higanting nilalang na ito pala ang magdadala sa kanila ng ligtas patungo sa dulo ng impyerno ng pagtataksil. Habang nasa loob ng tiyan ng nilalang, tinanong ni Ganglim si Suhong kung naniniwala ba itong ang kanyang pagkamatay ay bunga ng pagtataksil ng kanyang mga kasamahan. Ngunit sinabi ni Suhong na matagal na niyang binitawan ang kanyang galit. Naniniwala siyang kung nalaman lamang ng kanyang mga kasama na buhay pa siya noon, hindi nila siya basta-bastang ililibing. Dahil sa sinabi ni Suhong, muling bumalik sa alaala ni Ganglim ang kanyang sariling nakaraan. Ang kanyang ama ay isang respetadong general ng Goryo na milamahal ng lahat. Bilang bata, labis niyang hinangaan ang katapangan ng kanyang ama, at nais din ng kanyang ama na balang araw ay sundan niya ang yapak nito bilang isang dakilang general. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, nagsimulang magkaiba ang kanilang pananaw. Pinahahalagahan ng kanyang ama ang buhay ng tao at iniiwasan ang walang saysay na pagpatay, samantalang si Ganglim ay naniniwalang dapat lipulin ang kanilang mga kaaway upang mapanatili ang kaayusan. Sa isang laban-laban sa mga kitan, nakatagpo sila ng isang batang ulila. Nang makita ng batang iyon ang isang sugatang kabayo, naawa ito at pinili na lamang wakasan ang paghihirap ng hayop. Dahil sa ipinakita nitong kabaitan, nagpa siya ang general na ampunin ang bata. Hindi ito nagustuhan ni Ganglim. Hindi niya matanggap ang pagdating ng bagong kapatid, kaya madalas niya itong pahirapan sa laro ng chess.
interes at sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Ngunit sa kanyang pagkagulat, mas pinaboran pa ng kanyang ama ang batang ampon at matyagang tinuruan ng iba't ibang kasanayan sa pakikidigma. Hindi nagtagal, mabilis na nalampasan ng batang ampon si Gang Lim sa halos lahat ng aspeto. Dahil dito, unti-unting napuno ng inggit at sama ng loob si Gang Lim sa kanyang ama at sa bagong kapatid. Pagkaraan ng ilang taon, bago ang isang malaking digmaan laban sa mga Jurchen, inatasan ng general ang kanyang ampon na mamuno sa unahan ng hukbo. Naniniwala kasi siyang kahit kayang manalo ni Gang Lim, mas marami naman ang mamamatay kung ito ang mamumuno. Hindi niya kayang isakripisyo ang napakaraming buhay. Dahil dito, nakaramdam si Gang Lim ng matinding pagtataksil mula sa sariling ama. Punong-puno siya ng galit at sakit ng damdamin. Sa kasamaang palad, nagwakas ang digmaan sa matinding pagkatalo ng Goryeo at nasawi rin ang kanyang ama sa labanan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, si Gang Lim ang humalili sa posisyon ng kanyang ama bilang general. Ngunit dahil sa kanyang personal na galit at sama ng loob, lihim niyang ipinadala ang kanyang ampon na kapatid sa pinakamapanganib na lugar ng digmaan. Bago pa tuluyang magpatuloy ang kanyang alaala, narating nila ang impyerno ng kawalang katarungan. Doon, inakusahan ng mga taga-usig si Su Hong dahil sa pagdudulot nito ng kaguluhan sa mundo ng mga buhay at hiniling nilang hatulan ito ng 500 taon na pagkakakulong sa yelo. Nais sana ng Diyos ng kawalang katarungan na suriin ang lahat ng ebidensya. Ngunit naglaho ang mga tala tungkol kay Su Hong matapos itong maging mapaghiganting espiritu. Dahil dito, imilungkahi ni Gang Lim na tawagin si Dongyon mula sa mundo ng mga buhay bilang saksi. Agad nilang ipinatawag ang kaluluwa ni Dongyon sa impyerno. Dahil sa matinding guilt sa aksidenteng pagkakapatay sa kanyang kasamahan, nagkaroon ito ng malubhang problema sa pag-iisip. Nang makita niyang muli si Su Hong, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay muli siyang umiti. Tinanong siya ni Gang Lim kung alam ba niyang buhay pa si Su Hong noong ito ay inililibing. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari noong araw na iyon. Nakita niya ang kamay ni Su Hong na gumagalaw, ngunit inutusan siya ng tenyente na ipagpatuloy ang paglilibing. Bagamat labis siyang nahirapan sa kanyang konsensya, hindi niya nagawang sabihin ang katotohanan. Gusto sanang lapitan ni Su Hong si Dongyon, ngunit agad siyang ikinulong ng Diyos sa loob ng isang tangke ng tubig. Sa huli, tanging patawarin mo ako lamang ang nasabi ni Dongyon bago ito tuluyang mawala. Sa mismong sandaling iyon, nagpa siya rin siyang wakasan ang kanyang sariling buhay sa mundo ng mga buhay. Dahil namatay ang kanilang pangunahing saksi, agad na inakusahan ng mga taga-usig si Su Hong ng pagpatay. Ngunit iginiit ni Gang Lim na hindi pa napatutunayan ang mga kasalanan ni Su Hong at may posibilidad pa ring isa itong biktima ng kawalang katarungan. Sa huli, nagpa siya ang Diyos na bigyan pa siya ng isang pagkakataon at pinayagan silang magpatuloy sa susunod na pagsubok. Pagdating nila sa impyerno ng karahasan, inilabas ng mga taga-usig ang lahat ng ebidensya laban kay Su Hong. Bukod dito, inakusahan din nila si Gang Lim na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang saksi. Dahil dito, nagmakaawa si Gang Lim sa Diyos ng karahasan na ipagpaliban muna ang hatol hanggang sa paglilitis sa impyerno ng pagpatay. Nangako siya na kung mabibigo siyang patunayang walang kasalanan si Su Hong at ito ay namatay ng may kawalang katarungan, kusang loob niyang isusuko ang kanyang posisyon bilang tagapagbantay pati na rin ang kanyang pagkakataong muling maisilang. Bilang kapalit, hiniling niya na ipatawag bilang mga saksi ang tenyente at maging si Yomra. Tinanggap naman ito ng Diyos. Samantala, matapos malaman ang kanilang nakaraan, sinimula ng mga tagapagbantay na tuparin ang kanilang pangako para sa kinabukasan ng bata. Pinayuhan nila si Ginoong Heo na magpanggap na may kapansanan upang makakuha ng tulong mula sa pamahalaan. Ngunit agad itong napansin ng mga empleyado. Nang marinig nila ang tunay na kalagayan ng pamilya, imilungkahin nilang ipaampon na lamang ang bata sa ibang bansa. Ngunit kailangan dito ang pirma ng legal na tagapag-alaga. Ayaw ni Chun Sam na mapalayo ang bata, kaya lihim na nagtungo sa korte ang Diyos ng tahanan at nag-apply bilang legal guardian nito. Matapos ang pagdinig, matagumpay niyang nakuha ang karapatang maging tagapag-alaga ng bata. Pauwi na sana sila nang makita nilang mabilis na umaalis ang mga tauhan ng demolisyon. Pagdating nila sa bahay, laking gulat nila nang makita itong halos wasak na. Umiiyak ang bata habang desperadong tinatawag ang kanyang lolo na wala ng malay. Sa mga sandaling iyon, biglang natumba ang Diyos ng tahanan sa matinding sakit. Nasira na pala ng mga manggagawa ang kanyang palayok na siyang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Nangangahulugan itong malapit na rin siyang tuluyang mawala. Sa kanyang mga huling sandali, ibinunyag niya ang karagdagang katotohanan tungkol sa nakaraan ni na Haewon Mak at Dok Chon. Matapos iligtas ni Haewon Mak si Dok Chon mula sa mabangis na tigre, naging mas malapit ang dalawa. Isang araw, sinabi ni Dok Chon na ang kanyang mga magulang ay pinatay ng Key White Wolf. Biglang natigilan si Haewon Mak dahil siya mismo ang kilalang White Wolf na tinutukoy nito. Dahil sa matinding guilt, hindi niya magawang humingi ng kapatawaran kay Dok Chon. Sa halip, tahimik niyang tinulungan si Dok Chon at ang mga bata, maging ang pagbibigay ng pagkain ng militar sa kanila. Para sa tribo ng Jurchen, isa siyang bayani at tagapagligtas. Ngunit para naman sa Goryeo, isa siyang taksil. Hindi nagtagal, nalaman ni Commander Mill ang tungkol sa lihim na pagnanakaw ni Haewon Mak ng pagkain upang matulungan ang mga taong kanyang iniligtas. Pinangunahan ni Commander Mill ang kanyang piling hukbo upang lusubin ang hangganang binabantayan ni Haewon Mak.
Dahil sa matinding pagpapahirap, napilitan ang ilan sa kanyang mga tauhan na ibunyag ang pinagtataguan ng mga Jurchen. Pagkatapos nito, ipinahagis ni Mil si Haewonmak sa kabundukan upang mamatay at malapa ng mga mababangis na lobo. Matapos ang isang buong gabing pakikipaglaban para sa kanyang buhay, himalang nakaligtas si Haewonmak. Kahit halos wala na siyang lakas, pinilit niyang makarating sa malalim na bahagi ng kagubatan upang balaan si Dokchon at ang mga bata na agad nang tumakas. Siya mismo ang nagpasyang manatili upang harangin ang paparating na hukbo ng Goryo. Bago sila tuluyang maghiwalay, hinubad ni Haewonmak ang kanyang puting balabal na gawa sa balahibo ng lobo at isinuot ito kay Dokchon habang mahina niyang sinabing patawad. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dokchon na si Haewonmak pala ang White Wolf na pumatay sa kanyang mga magulang. Sa halip na magalit, napaluha siya at mahigpit itong niyakap dahil matagal na pala niyang napatawad ang lahat ng kanyang kasalanan. Nang makalayo na nang ligtas si Dokchon at ang mga bata, tahimik na hinintay ni Haewonmak ang pagdating ng mga sundalo. Sa kasalukuyan, labis na nalungkot ang mga tagapagbantay matapos malaman ang buong katotohanan. Tinanong ni Haewonmak ang Diyos ng tahanan kung si Commander Mil ba talaga ang pumatay sa kanya. Ngunit sumagot ito na hindi likas na masama ang tao at kung nais nilang maunawaan ang katotohanan, kailangan nilang tingnan ang lahat mula sa ibang pananaw. Pagkatapos sabihin iyon, bigla na lamang naglaho ang Diyos ng tahanan. Nang makita ito ng bata, agad itong napaiyak at tumakbo palabas. Napansin ni Haewonmak ang ilang sulat sa kwaderno ng bata at naalala ang sinabi ng Diyos. Nang baliktarin niya ang pangalan, laking gulat niya nang matuklasan na ang pangalang Milnag ay tumutukoy pala kay Ganglim. Doon niya napagtanto ang nakakagimbal na katotohanan, si Ganglim mismo ang commander noon, at si Haewonmak ay hindi lamang kanyang tauhan, kundi ang batang ampon na itinuring niyang nakababatang kapatid. Punong-puno ng galit si Ganglim at tinawag niyang traidor si Haewonmak. Nagmakaawa naman si Haewonmak na huwag idamay ang mga inosenteng bata dahil para sa kanya, ang walang saysay na pagpatay ay isa ring uri ng pagpatay sa danga ng tao. Ngunit muling bumalik sa isipan ni Ganglim ang lahat ng pagpabor ng kanilang ama sa kanyang ampon na kapatid. Dahil sa matinding galit at selos, itinaas niya ang kanyang espada laban kay Haewonmak. Sa mismong sandaling iyon, sumulpot si Dokchon at sinaksak si Ganglim sa tiyan upang iligtas si Haewonmak. Ngunit mabilis ding gumanti si Ganglim at napatay si Dokchon. Makalipas ang ilang sandali, siya rin ay bumagsak. Sa huli, ang tatlo ay nagtapos sa isang malungkot at trahedyang kapalaran. Samantala, narating ni Suhong ang kanyang huling paglilitis sa impyerno ng pagpatay. Lumitaw bilang mga saksi ang tenyente at si Yomra. Tinanong ng mga taga-usig ang tenyente kung alam ba nitong buhay pa si Suhong nang ito ay ilibing, ngunit nanatili itong tahimik. Hindi na ito pinansin ni Ganglim at sa halip ay hinarap si Yomra. Tinanong niya kung bakit siya binigyan nito ng pagkakataong maging tagapagbantay 1,000 taon na ang nakalipas. Ibinunyag ni Yomra na matapos gawin ni Ganglim ang kanyang kasalanan, natagpuan nila siya ng Diyos ng tahanan habang naghihingalo. Doon niya ipinag-utos na ang 3 kaluluwa ay dapat tumulong sa 49 na kaluluwa sa loob ng 1,000 taon bilang kabayaran bago sila muling mabigyan ng pagkakataong maisilang sa anumang anyong kanilang nanaisin. Binura ni Yomra ang alaala ni Haewonmak at Dokchon, ngunit iniwang buo ang alaala ni Ganglim. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ito upang magkaroon si Ganglim ng sapat na panahon upang magsisi at humingi ng kapatawaran. Ngunit ang desisyong iyon ay naging dahilan ng 1,000 taon ng matinding guilt at pagdurusa para kay Ganglim. Araw-araw niyang nakakasama si Haewonmak at Dokchon, ngunit hindi niya kailanman nagawang sabihin ang katotohanan o humingi ng tawad sa kanila. Ipinaliwanag din niya kung bakit niya iniligtas ang tenyente noon. Hindi niya ito ginawa upang protektahan ito, kundi upang bigyan ito ng pagkakataong mabuhay at pagsisihan ang kanyang mga kasalanan sa halip na magtapos tulad niya. Ang mga salitang iyon ay nagbalik sa lahat ng alaala ng tenyente. Binanggit din ni Ganglim ang kanyang ama na namatay sa digmaan. Ngunit galit na itinuwid siya ni Yomra at sinabing hindi namatay ang kanyang ama sa labanan, pinatay ito. At ang taong may pananagutan sa pagkamatay nito ay walang iba kundi si Ganglim mismo. Pagkatapos ng malaking pagkatalo, natagpuan ni Ganglim ang kanyang sugatang ama sa larangan ng digmaan na humihingi ng tulong. Ngunit tinalikuran niya ito dahil natatakot siyang maagaw ng kanyang kapatid ang kanyang karangalan at posisyon. Nang pagsisihan niya ang kanyang ginawa at bumalik upang iligtas ang ama, huli na ang lahat. Wala na itong buhay. Sa loob ng 1,000 taon, dala-dala niya ang mabigat na kasalanang iyon. Hindi na niya kailanman mahihingan ng tawad ang kanyang ama. Ngunit sinabi niyang iba pa ang sitwasyon ng tenyente dahil may pagkakataon pa itong itama ang kanyang pagkakamali. Sa wakas, hinarap ng tenyente ang kanyang nakaraan. Inamin nito na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Suhong at taimtim itong humingi ng tawad. Tahimik lamang na tumango si Suhong at pinatawad siya. Sa wakas, nakalaya rin ang tenyente mula sa guilt na matagal nitong pasan-pasan. Dahil napatunayang biktima ng kawalang katarungan si Suhong, pinayagan siya ng Diyos ng pagpatay na muling maisilang. Bago siya tuluyang maglaho sa liwanag, nagbigay siya ng isang marangal na saludo kay Ganglim bilang pasasalamat. Ipinaalala ni Yomra kay Ganglim na may natitira pa siyang oras upang ayusin ang lahat. Samantala, sina Haewonmak at Dokchon ay lihim na nanonood sa buong paglilitis.
Pagbalik nila sa mundo ng mga buhay, muli nilang sinubukang ihatid sa kabilang buhay ang matandang lalaki, ngunit nabigo sila. Dahil dito, ipinataw ni Yomra ang isang pansamantalang hatol. Mananatili muna ang matanda hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral ang bata bago siya tuluyang makapanaw. Kalaunan ay tinanong ni Haewon-mak si Dok Chon kung mapapatawad pa ba nito ang kanilang pinuno. Tahimik na sumagot si Dok Chon na hindi na siya ang parehong taong nabuhay 1,000 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nito, siya naman ang nagtanong kay Haewon-mak ng parehong bagay. Saglit na nilingwan ni Haewon-mak si Gang Lim at sinabing hindi pa niya alam ang sagot. Samantala, bago tuluyang muling maisilang si Suhong, pinigilan siya ni Yomra at inalok na manatili muna sa kabilang buhay bilang isang tagapagbantay. Ibig sabihin nito, kailangan muling magpatuloy ng grupo sa kanilang tungkulin habang hinihintay ang susunod na ika-49 na kaluluwa. Sa pagkakataong ito, ang kaluluwang nangangailangan ng kanilang tulong ay walang iba kundi si Dongyeon na isa ring Paragon Soul. Nais sana ni Gang Lim na aminin ang lahat ng kanyang kasalanan at humingi ng tawad kina Haewon-mak at Dok Chon. Ngunit agad siyang pinigilan ng dalawa at sinabing hindi na mahalagang pag-usapan pa ang mga nangyari 1,000 taon na ang nakalipas. Unti-unti nang bumubuti ang lahat. Maging ang mga investment at stocks na iniwan ng Diyos ng tahanan ay nagsimula ring tumaas ang halaga. Sa huling bahagi ng kwento, muling bumalik ang eksena sa larangan ng digmaan 1,000 taon na ang nakalipas. Natagpuan ng dating Yomra ang naghihingalong general, ang ama ni Gang Lim. Nang makita nito ang matinding guilt at paghihirap na dinadala ng kanyang anak, inisip niya siya ang tunay na dahilan ng lahat ng trahedyang nangyari. Tinanggap niya ang alok ni Yomra na mamuno sa kabilang buhay, ngunit may isa siyang kahilingan, nais niyang gamitin ang anyo ni Yomra bilang paraan ng kanyang pagbabayad sala at huling sakripisyo para sa kanyang anak. Thanks for watching, i-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.